Eto na mga kapatid, hindi natutulog ang ebidensya. Sino ba ang sinungaling? Si Romualdez? Si Boying? Si Trillanes? O si Ma'am Jessica? Mga kapatid, panoorin po natin itong mga ebidensya na kumakalat ngayon at laban ito. Laban na ibig sabihin pakikipaglaban ito ng 18 Marines. Alam ko madadagdagan pa yan no? Kaya samahan po natin at silipin ang mga kaganapan. I-play na natin. Galing to kay Ace Karin, Karin. Okay, sige, i-play muna natin ito, kay Jessica Soho. Parang ni-reaction ng video niya, pero tayo na magre-reaction. Na sila pala yun. Lately na lang din ma'am, nakita namin sa TV na sila pala yung investigator doon ma'am. Na isa sa mga iniskortan nyo. Yes ma'am. Nagpunta rito. Yes ma'am. Ano ba yung mga ginawa nila rito? December 2023 na Yung tinutukoy dito yung mga judge, at prosecutor. So ibig sabihin, ang pagkakaintindi ko, pumunta dito yung mga yon para makipagsabwatan sa mga taga-Pilipinas. Sino ba yung mga taga-Pilipinas na yon? Parang may nakikita kasi ako sa Facebook, si Rimulya, na inaamin niya na si Trililing ba yun? O si Trillanes? Si Trillanes, na nakipag-usap o may pinakilala kay Boying Rimulya na sinasabi naman ni Trillanes, wala daw siyang kumbaga hindi siya sangkot o hindi rin siya nakatanggap ng maleta. Okay, tuloy natin. Grabe to. Siyempre, patindihan magsinungaling yan kung sakasakali. O, tuloy tayo. December 2023 na ocular muna sila ma'am Inikot muna nila yung buong Manila Then Wow. nakipag-meeting sila at kay ST po. Code name po yan ni Sunny Trillanes. Then pumunta po ng townhouse. Nakipag-meeting din po siya doon kay boss po tsaka kay dating speaker. Pagkatapos nun ma'am, umuwi muna sila. Then bumalik sila 2024. Bernard, ikaw yung kasama nung nag-escort ng mga ICC, tama Yes, ba? narinig ko po na parang may paghandaan sila na pagbibigyan ng dollar. Sino ra? Kasi alam nyo, nakita ko ang dami namang mga ebidensya Papanong magiging sarsuela to kasi sabi ni Ping Lacson, si Tulpo, basta lahat ng mga taga-kabila, lahat po ng sumisip-sip sa mga daliri ni Romualdez, yun po yung nagsasabi na parang sarsuela, parang sayang lang daw yung panahon pag-iimbestigahan ng mga to. Mga utot kayo, natatakot kayo na baka mas marami pang sabihin ito. Natatakot kayo kasi mas inuna na nilang binunyag ito sa media. Ewan ko yung mga ibang media, parang dinaan lang nila, hindi nila masyadong in-highlights. Pero ito, bilib ako kay Ma'am Jessica. Bilib ako dahil lumalaban na ngayon ang Jessica Soho. Ewan ko, akala ko kasi itong si Ma'am Jessica, papanig na ngayon sa bagay, sasabihin naman nilang pata sila. Pero para sa akin, mga kapatid, maganda tong ginagawa ni Ma'am Jessica. Ang narinig ko, ICC. Paano mo nadugtong si Trillanes doon? Kami po yung nagsundo ng ICC sa Terminal 3. Then, ang direct contact po namin is si Senator Trillanes po. Code Oy. niya is T. Nakita mo ba si ST? Senator Trillanes? Yes po, nakita ko rin po. Na anong ginagawa? Nagmi-meeting po sila. Ka-meeting yung... ICC. Ngayon, paano mo napagtanto na yung pera na pinalit nyo from pesos to dollars napunta sa ICC? Yan. Ayun po yung pagkakarinig ko sa executive ni boss, si Paul. Dumaan ba yun kay ST? Kay Senator Trillanes? Malamang, yes po. Nakita mo o binigay nyo sa kanya yung maleta? Dapat naman po, executive naman po yung nakakaalam po niyan, ma'am. Correction lang doon sa kwan ma'am. Foreigners po yung una naming narinig. Kalaunan laman namin ICC investigation. Sinong kumuha nito? Yung mga litrato? Apo ma'am, yan yung pagka ebidensya. naglalakad-lakad sila ma'am sa Makati. Sinusundan po namin kahit ayaw po nila. Sino to? Yung mga investigator po yan. Oh! ICC members po. Kalaunan ma'am, nakuha na lang namin ma'am na parang siguro ICC to kasi yung mga iniimbestiga din nila ma'am na mga AGK. witness ma'am AJK. sa AGK. Trillanes, Oh! as far as they are concerned, nakita lang nila sa meetings. Tama po. Hindi lamang po yun. Nakita rin nila, nabibigyan siya ng pera, nadedeliveran siya ng pera. Ano nyo nalaman na sila pala yun? Lately na lang din ma'am. Yari na mga kapatid. Dito na ngayon magkakaalaman
Ito, hindi pwedeng hindi pa imbestigahan. Hindi pwede yung sinasabi nila na magkakasarswela lang, sayang lang ang panahon. Kaya sinasabi nyo yan kasi baka nga magkadamay-damay kayo dyan kaya ayaw nyo. Kapag ka Duterte ang inaakusahan, sigurado, baka 2 araw lang ang lumipas, 3 araw, magkaroon na agad kayo ng hearing. Pero, dahil nga sangkot, itong Romualdez, itong Saldico, at yung mga may nabibigyan kasama pati ICC, lintik naman kayo pag ito totoo at mapatunayan talaga ito. Yari kayong lahat. Grabe tong Pilipinas natin mga kapatid. Wala na silang ibang gagawin kundi pabagsakin ang Duterte. Kung totoong binayaran yung ICC, yung pangbayad na yon sana para na lang sa ating bansa. Pwede siguro makapagpatayo na yon ng mga programa para po sa ating ikauunlad. Pero ano tong nangyayari? Bakit may mga ganito? At sa kabila ho ng nagaganap na gera ngayon sa ibang bansa, patuloy pa rin silang mag-iimbestiga para pabagsakin ang Duterte. Di ba ang sagwa? Sana isipin nyo rin yun, mga kapatid, no, sa mga naliligaw ho ng paniniwala. Isipin nyo rin, bakit puro na lang Duterte, Duterte, Duterte? Kasi pagpalagay nyo, kapag ba ang Duterte napabagsak nila, hihinto yung gera, mawawala yung baha, mawawala yung korupsyon, bilyon-bilyon. Nakikita yung mga sangkot, tahimik kayo. Wala talaga itong mga to. Oh. At dahil nga sa nabanggit naman na natin yung usapang gera sa ibang bansa, balita ko, di ba nga, nategi na yung taga-Iran. Correct me if I'm wrong, ano? Kasi pinagtulungan ng Israel at saka Amerika, ng US. Ngayon, kahit na na-deads na yung pinaka-leader nung Iran, gumanti pa rin. So, may mga bansang mga binanggit doon na pinatamaan nung mga taga-Iran na parang walang namang kinalaman pero pinuntirya din nila sa galit nila. Isipin nyo na lang mga kapatid, yung EDCA po dito sa Pilipinas, ilan? Bilangin nyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ano bang naitutulong ng mga yan sa ating bansa? Akala ko kasi noon, sabi, okay lang na magkaroon ng EDCA dito sa ating bansa. Kasi nga, hindi lang naman panggera, hindi lang, didepensa ka rin eh. Ganun ang sinasabi nila. Dati nagtatanggol pa ako kay BBM noon, way back, Uniteam, panahon po ng Uniteam, no? Nagkaalasan na lang kami kung ginagayan niya si BP Sara. Bopol silang lahat eh, yung mga taga-kabila, no? Pinagtutulungan nila si BP Sara eh. Imbis na mag-Uniteam sila, pinagtulungan nila. Kasi nga, hindi na sila makakakurap pagka nandiyan dyan si BP Sara, naiirita sila. Kaya ngayon, nakakakurap talaga, no? Ngayon, isipin nyo na lang ito, yung mga EDCA na yan. Akala ko noon makakatulong yan pagdating ng bagyo. Siguro meron din, no? Pero wala akong masyadong narinig na agresibo na itong mga to tumulong talaga sa mga pagbaha, pagbagyo. Meron pero siguro hindi na-highlights eh. Ewan ko na lang. Pero ang delikado ngayon, kapag mainit ang ulo ng Iran at naghanap ng kakampi, nakita ko kasi sa search ko, kasi ChatGPT, kay Grok, kay Google, ang kaalay pala ni Iran, si Russia at saka ni China. At may mga iba pa. Isipin nyo na lang yung mga yan kapag gumante. O kahit yung Iran na lang muna, pag gumante yan. Saan ba maraming EDCA? Doon sa Pilipinas. Walang mga ano yon, yung mga sasalubong sa mga missile. Anong tawag doon? Dome? Ewan ko, anong tawag doon? Yung tipo nyo, halimbawa, missile ng Iran, tapos sasalubungin ng Pilipinas, yung missile din para mawala. Sa ere pa lang, tutunawin na, no? Papasabugin na doon. Wala namang ganun ng Pilipinas. Sa dami ng EDCA na yan, isipin nyo na lang ano ang mangyayari sa Pilipinas nating mahal. Hindi ba nila inisip yan? Darating pala yung mga ganitong pagkakataon na nakakabahala na. Hindi pa kasi natin natatamasa yung ganong pagkakataon eh. Yung tipong may mga lalanding na malalaking missile. Wala pa eh. Pero, delikado ang Pilipinas kapag ganito. Maraming EDCA. Sabihin na natin hindi madadamay ang Pilipinas. Paano na lang po yung mga langis-langis? Sabi naman ni BBM, sapat naman daw yung mga langis. Let's see! Sana nga sasapat yung mga langis na yan. Itong Iran ngayon, tsaka Israel, Amerika, mukhang
dito pa lang magsisimula ulit eh. Sa tingin ko magkakainitan pa yan. Kaya tayong mga kababayan, mag-ingat po tayo lagi. Lagi po tayong maging handa. Aanuin mo yung paghahanda mo, kung natutulog ka naman, tapos malapit ka sa EDCA, ganyan ang gawin sa'yo. O, tingnan nyo kung saan malalapit itong mga to. Sa, Cagayan. Cagayan, ano ba to? Ay, Cagayan, ano ba to? Basta maliliit hindi ko mabasa Pero yung may watawat ng Pilipinas, isipin nyo na lang, nandiyan po yung mga EDCA. Ayan. Delikado. Kasi, bago makarating ang mga taga-Amerika, kung maglalaban man ang China at saka Amerika, unang lalapag ho yan dyan sa Philippines. No? Kumbaga parang yan yung Kui. Yan yung, dyan sila lalanding muna, parang magiging, ewan ko, mas masakit pakinggan kung battlefield. Pero medyo malapit sa katotohanan. O kaya dyan sila magi-stay muna para makapag-reload o kung ano pa man ang gawin. Ewan ko kung anong term na pwedeng gamitin doon o makabuelo. Paano kung banatan ito ng China? Di kawawa ang Pilipinas. Kaya dapat sa mga EDCA na yan, wala na. Dapat tayo lang. Hindi, hirap kasi wala bobo na mumuno. Parang, wala no? Wala ganyan na namumuno. Kaya wala tayong magagawa. Mag-ingat na lang po tayo mga kapatid. Itong mga hinaharap natin, mga nakaraang pagsalakay nila sa mga Duterte, masakit man tanggapin, pero lilipas din naman ang araw tsaka taon. Darating din yung time na magkakaroon ng halalan. Sana bantayan ho natin at hindi magkaroon ng dayaan. Dahil kapag nangyari yon, wala na. Lulubog na lalo itong Pilipinas. Siguro naman hindi magkakataon yung mga ganun dahil marami po ang may gusto kay BP Sara. Maraming gusto sa pagbabago. Okay mga kapatid, hanggang dito na lamang. Sobrang maraming salamat sa inyong panonood. Kung trip nyo ng mga katulad ng ganito na parang meron kayong mga kausap, simpleng kwentuhan lang, no? Mag-like po kayo at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ang reaction video na ito hatid sa inyo na Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Oh my God, we're back again.